What's up mga ka-viewers, mga kabutingting. Ang oras ngayon ay hindi pa naman talaga masyadong tanghali pero mainit na. Gaya po ng sabi ko sa inyo kagabi ay mayroon po tayong gagawin na TV. At ang TV na ating gagawin ay ginawa na natin last 3 weeks ago sa live natin ginawa. At nabanggit ko kagabi na Sony. Hindi Sony po yung Samsung. Kamali lang po ako ng banggit. Samsung po ang tatak ng TV. Cutting method po ang ginawa nun. At napag-usapan namin ng may-ari bago ko gawin ang TV na yun ay LCD na ang sira. Ngunit ang may-ari ay nakikiusap na sana magawan muna ng paraan at wala pa naman siyang pambili ng bagong LCD o pamalit ng bagong LCD. Sa murang halaga lang naman ang siningil ko sa kanya sa LCD ay nakapag-ipon siya. At ang sabi niya ay kung maaari, magawan lang muna ng paraan, mapanuoran muna habang siya ay nag-ipon. Kahit man lang daw sana umabot kahit mga 2 linggo. Pero pinalad siya, umabot naman ng 3 linggo bago bumigay yung TV. At ito ngayon ang TV ay binalik niya. At kinating natin uli. Dahil nga ang unang cutting nun yung kanyang CKB1 at saka CKB2 ang kinating. At nung ibinalik niya, kinating natin ulit yung CKBB1 at saka CKBB2. Ngunit nung kinating natin ay nagka-picture naman siya. Kaya lang ang sabi ng may-ari ay baka bumalik na naman uli ang sira at ayaw naman niya na magtanggal kabit siya dun sa kanyang pinagsabitan dahil ito po yung nakasabit sa kanilang bahay. Ang gusto niya, may pambayad naman na siya, palitan na lang ng LCD. Kaya ang TV ngayon ay andito na at papalitan na natin siya ng LCD. Okay, ito siya. Kung maalala nyo, Samsung po ito. Kung makikita nyo, ito na siya, binuksan ko na siya. Okay mga ka-viewers, hindi na natin siya kailangang isaksak. Hindi natin siya kailangan isaksak gawa ng hindi naman na kailangan dahil ang gusto ng may-ari palit LCD na siya. At kung makikita nyo ang kanyang top board na kinating ko dati ay ito yun dito sa may CKB1 at saka CKB2 kinating ko siya diyan. At ngayon kinating ko siya uli at nagiging okay naman na siya uli. Kinating ko siya uli. Ang problema, ayaw na ng may-ari na makikipag sa palaro nito, baka bumigay na naman kasi ang sabi ko sa kanya hindi natin masasabi kung tatagal na yan kasi wala namang kasiguraduhan na tatagal talaga ang ganyang repair na LCD. Kaya yun, pinagawa na niya at ito papalitan na natin to ng LCD. Okay, pagmasdan nyo ang pagmumukha ng kanyang top board, ganyan po yan, pero papalitan natin siya ng panibagong LCD. Kasing klaseng mga top board ng LCD ng Samsung ay medyo talagang marupok, hindi tumatagal. Kaya blankuhin kasi ang LCD panel na may top board na ganito. Okay, papalitan na po natin. Papaklasin ko muna lahat yan para mapalitan. Viewers, kung makikita nyo, napalitan ko na siya ng panibagong LCD. At kung makikita nyo, yung dating LCD niya ay yung blankuhin. At kung makikita nyo ngayon, yung ating kinabit ay LCD na medyo maganda-ganda naman. Kaso lang mga ka-viewers ay may pagkakaiba lang ang LCD na ito. Dahil ito ay iba kaysa dati. Kung makikita nyo, ang kanyang saksakan ay hindi compatible dito sa kanyang saksakan. Ang kailangan kasi natin mga ka-viewers na panaksak dito ay yung ganitong klase ay ganitong klase dapat ang gamitin nating panaksak dito. Yan ang papasok dyan sa top board na yan. Okay mga ka-viewers, at
Kung makikita nyo ay ganyan yan. Dapat ganito ang kailangan natin na pagpasok dyan. Ang problema, yung ating original na flex ay pang Samsung nga ito. Ngunit ang may-ari kasi nito ay kung makita nyo ay sadyang wala naman talagang budget sa mahal na LCD, kaya mayroon tayong LCD na pamalit na medyo mababa naman, kaya lang i-convert natin siya ng LVDS kasi yung kanyang LVDS flex ay iba mula dito ay ganito ang kanyang papasok, at pagdating dito sa kanyang dulo ay iba rin. Kung makikita nyo, mayroon tayong nilagay na positive kasi yan ang kanyang positive sa original, pero hindi siya pwedeng pumasok dito sa ating nilagay na LCD dahil mahal pa rin naman ang original na panel ng Samsung ngayon. Oo nga, mayroon nga panggawa yung may-ari, kaya lang siyempre sa murang halaga lang naman na kaya rin niya, dahil sabi ko nga sa kanya magpapalit tayo ng LCD, pero mamimili siya kung original ba or replacement, na pwede rin naman, at least matibay rin naman, at hindi naman kagaya nung sinauna na panel na kinabit nito na blankuhin ang kanyang top board. Ito, kung makikita nyo ang top board ng ating kinabit na LCD ay hindi siya blankuhin, at marami na akong kinabit na ganitong klaseng mga top board ng LCD ay tumatagal naman, at sa dami ng ginagawa ko hanggang ngayon ay buhay pa naman ang kanilang mga TV. At kung sakali man na dumating man ang araw na ito'y bumigay, mas madali ng palitan dahil i-convert na natin siya ng panibagong LVDS cord. At kung makikita nyo, mayroon na tayo dito na LVDS na na-assemble para dito rin. At kung makikita nyo, insakto naman ito na ito ay papasok dito. Kung makikita nyo, yung polarity ng kanyang LVDS ay ito yung kanyang polarity, yung pinaka-positive niya, at andi dito yung kanyang fuse. Ngayon kapag pinasok natin siya dito, siyempre yung dulo nitong LVDs na to ay iba rin. Sa ibang mga gumagawa ay ang ginagawa nila ay hinihinang na lang nila yung dulo. Mahirap magpasok pag hawak mo ang camera tapos papasok dito. Okay, sandali lang. Kung makikita nyo mga ka-viewers, na ipasok ko na. At kung makikita nyo ay ito yung kanyang fuse na katunayan na ito yung kanyang positive, tapos tatakbo siya dito, at yung kanyang dulo ay nilagyan natin siya ng ganito na kung makikita nyo, ito talagang ginawa pa natin para ito ay magkaroon ng modify LVDS na. At yung ibang gumagawa, ang ginagawa nila ay itong pinakadulo nito ay hinihinang na lang nila dyan, hinihinang. Pero para sa akin, ayaw ko yung ganon, kasi pagka nagkaroon ng issue, halimbawa man yung board, ay hihinangin mo na naman dyan. Samantalang kung ganito ang pagkakagawa nyo ay halimbawa, hindi masasabi pagdating ng araw magka-problema to, kapag pinalitan ay naka-ready pa rin yung kanyang LVDS para ipasok dyan at walang kahirap-hirap na gamitin o gawin ng susunod sa atin na gagawa. Kung makikita nyo, ipapasok ko siya dito. Okay, naipasok ko na siya dyan. At nung naipasok ko na siya dyan, ay kung makikita nyo, yung may positive na yan, yan yung kanyang positive ng supply na 12 volts. At yung mga sumusunod dyan ay ground, tapos yung mga data niya, na ang karugtong niyan ay patungo rito, na ito rin ay positive niya, at yung mga karugtong ay ground plus yung mga data. Okay mga ka-viewers, plug in natin at ang ating malaman kung successful na ba ang gawa natin na
pag-modify ng LVDS at pagpalit ng ng panibagong LCD. Kung makikita nyo, sinaksa ko na siya at ayun na mga ka-viewers. Lumabas na ang kanyang smart pero nagtago. Ayun na siya mga ka-viewers. Okay mga ka-viewers. At kung makikita nyo ay wala naman akong binago sa setup. Yung linaw at yung kanyang setup ay okay naman. Okay mga ka-viewers. Lalagyan ko lang silang audio video dahil naka-AV naman siya at nang malaman natin kung clear ba ang picture nito, papasukan natin silang audio video. Okay mga ka-viewers, audio video dito at dito. Okay, tingnan natin. Ayun mga ka-viewers, oh. Daig pa ang original sa liwanag at linaw ng LCD na ating inilagay. Kaya mga ka-viewers ay basta marunong po tayong mag-convert ng LCD, kahit ang brand nito ay ganyan, Samsung, ay malagyan natin siya ng LCD na kung tawagin ay replacement, pero pwede naman at kayang-kaya naman ng bulsa ng may-ari. Kasi kung bibili ka ng original na Samsung na LCD talaga, mahal. Kung isipin mo sa ganitong paraan, medyo okay rin naman. Malinaw. Okay mga ka-viewers, tatakpan natin para sa ating final test. At kung makikita nyo, ay okay na ito. Iaayos ko lang ang kabit ko lang yung kanyang speaker at tatakpan natin para ipa-final test. Okay mga ka-viewers, final test, plug in. Ayun, lumabas na ang kanyang logo, Samsung. Okay na mga ka-viewers, super ganda, super linaw ng panel na nilagay natin. At kung makikita nyo ay talagang malinaw. Kahit sabihin mo na hindi naman original na Samsung yung kanyang panel na nilagay natin ay may quality rin naman mga ka-viewers. Okay? Gawa na ang TV. Tayo ay may pangako sa may-ari na bukas ito ay magawa na. O ngayon pa lang nagawa na natin, tamang-tama. Ito ay matisting natin ngayon. Okay, pagkuha niya bukas ay okay na ito. Okay na mga ka-viewers. Mga ka-viewers, okay na. Gawa na. Inabot na tayo ng gabi. Oh. Ayan na siya mga ka-viewers. Oh. Kaganda niya. Oh. Malinaw at walang bakas ng kapintasan. Gabi na mga ka-viewers. Oh. Inabot na tayo ng gabi. Okay mga ka-viewers, until this at hanggang dito na lamang at ang masasabi natin mga ka-viewers ay walang master at hindi tayo master dahil tayo ay marunong lang gumawa ng TV at ang pinaka-master na kilala natin ay yung nasa itaas na siyang lumalang ng bawat isa sa atin. Okay mga ka-viewers, until next upload tomorrow at kung maalala nyo mayroon akong sinabi na 50 inches na diban, yung frameless, hindi pa natin nagagawa dahil nga may sumingit na 43 at nauna muna siya. Tapurin may-ari kasi sabi niya ngayon niya kailangan yung TV niya. Ang problema hindi kasi dumating yung aking in-order na backlight. Pangalawa, yung pangdikit, yung double side tape na kailangan kasi frameless nga, di ba? Kailangan ay pandikit tayo doon sa LCD. Wala tayong pangdikit, kanina lang dumating, hapon na. Kaya sabi ko, nung tumawag yung may-ari, sabi ko bukas na lang. Tamang-tama, bukas yan ang gagawin ko para matapos na. Okay mga ka-viewers, hanggang dito na lang. I love you all. Next upload tayo uli. Naway nandyan pa rin kayo at naway nasa mabuti tayong kalagayan. I love you all. Good evening.